yun ang ano, shout out ko si ano, si Idol Richard Gomez, mayor ng Ormoc, Leyte. Di ba one time na ano kayo sir, nagrereklamo kayo or parang nagrarant ba no, or parang nagkomento kayo about sa EDSA bus carousel express lane no, or exclusive bus lane dito sa EDSA. I-explain ko kasi kung bakit ano mahalaga to no, napakaganda ho nito, napaka efficient no, napakalaking tulong, napaka helpful sa mga ordinary citizen no, and mga employee dito sa Kamaynilaan. Okay, i-explain natin mamaya habang nasa ano tayo, nasa loob. Paindang ko yan. Ano yan? Oh, paindang ka. Nandun yung na paindang ko. Mayroon na nakapila. Okay, we're sitting na sa loob. So, ulitin natin shout out sa'yo ano, your mayor Richard Gomez. So, ito yung ano, ito yung importansya nitong ano, express bus lane. Kita mo yung kabila, puro jeep. I mean mga jeep, mga private cars. You know? Sige lang sa unahan, pinaka-perfect example. Kasi ito dito, ano to eh, mikos-mikos ito dito sa may ano, it's a tough corner avenida. Okay, so ito yung expressway, express lane or yung exclusive lane no, Mayor Richard Gutierrez. Sorry, Richard Gomez. Yan oh, kita mo to, di ba? Napaka helpful ho nito, napaka useful po nitong ano, expressway, express lane and exclusive bus lane dito sa kahabaan ng EDSA kasi nasa mga 70% no to 80% I assume ba, I guess. So more or less no, 70 to 80% ang population dito sa Metro Manila ay mga public commuter no, so hindi sila mga private commuter, ibig sabihin wala silang mga sariling sasakyan na papunta at pauwi no sa kailang trabaho. And so ngayon, kayo mga nagrereklamo dyan hindi lang panigurado hindi lang si Richard Gutierrez ay Richard Gomez no, yung ano ang nagrereklamo or nagrarant or nagko-comment against sa ano dito sa napakagandang proyekto na ginawa ni ex-President Duterte na bus expressway. Kasi kita mo naman, di ba, ang mga empleyado ako mismo no, na-try ko to, nasubukan ko to 2020, 2021 tsaka ano, first quarter of 2022. Napaka convenient, napaka efficient talaga papunta sa trabaho sa mga destinations dito sa buong Kamaynilaan gamit ang EDSA bus lane. Dati talaga sa totoo lang prior pa kay ano no, President Duterte, so time pa ni Pinoy, so dito tayo sa Manila noon talagang hindi ako nasakay ng ano, ng bus jeep, hindi ako nasakay ng bus ng jeep sa EDSA. So mas pipiliin ko na makipagsiksikan, makipagbugbugan sa MRT, LRT gawa nung mas mabilis kasi no. Di bali ng ano, di bali ng mainit, tagaktak pawis kumbaga halos maghahalikan na lang kayo ng mga tao sa loob ng ano, train. Talagang bugbugan talaga, literal. So okay lang yun kasi mas mabilis ang takbo. Samantalang kapag kabas ka nung araw ay napaka inconvenient, napaka stressful gawa nung lahat ng mga bus sa totoo lang andyan. Kita mo yan yung ano, yung Cavite Batangas for example. Yan, yung Cavite Batangas na yan, provincial na yan eh, provincial route yan kasi kaya hindi siya dumadaan dito sa EDSA bus lane. So yung Batangas yan, ganyan ang ano, itsura ng EDSA ng araw. Lahat ng ano, lahat ng lugar, walang exclusive na, walang pinipiling lugar, basta EDSA. Ganyan ang makikita mo, puro bus na nagkukumpulan sa gilid, nag-uunahan, nag-aagawan ng mga pasahero, nagkukumpulan. So ibig sabihin, wala nang masyadong makakadaan. Kumbaga nagkakaroon ng bottleneck. Oo, bakit bottleneck siya na hindi naman talaga dapat kasi, di ba, bottleneck dapat ano yan eh, yung mula sa 4 lanes nagiging 2 lanes na lang. Di ba, yung pakitit na yung ano, yung daanan. Pero yung dati, yung sa EDSA, nagkaroon ng bottleneck gawa nung ang mga bus nagkukumpulan. Oo, na nasa inaangkin yung halos lahat ng lane, nakaparada, nag-aagawan ng mga pasahero. So ngayon, na-regulate siya ng time ni ano, ni PRRD, ni ex-President Duterte. So ito rin yung itsura ng ano, ng EDSA, napakahayahay na para sa mga ano sa mga
mas majority ng mga Pilipino na nagtatrabaho, mga pobre na mga empleyado, mga pobre like walang sariling sasakyan. Alam niyo yon, yung 500 plus to 600 plus lang yung sahod. So sila yung parang iniligtas ni XPRD mula sa Kalbaryo na araw-araw na buhay nila. So isipin mo yon. Tapos ikaw na may sasakyan, ikaw na mayor ng Leyte, ng Ormoc, minsan ka lang pumunta ng Maynila, di ba? Tapos mag-rant ka pa na gagamitin, yon, di ba, no? So talagang lumutang talaga yung lumabas talaga yung tunay na kulay ng mga politicians, mga elitista na talagang gusto rin talaga nila ng exclusive, di ba? Mas pipiliin nila na sila talaga yung express, sila yung exclusive, sila yung VIP talaga lagi. Ayaw nila talaga bigyan ng chance yung mga Pilipino, mga pobreng mga Pilipino na magkaroon ng VIP treatment, di ba? Ito VIP treatment to Alam mo yun, yung isipin mo mahirap ka lang, simpleng tao ka lang na manggagawa rito sa Pilipinas, particular sa Kamaynilaan, di ba? Tapos pag sakay ka nito, pag lowland ka nitong mga bus, it's a carousel, it's a bus carousel, ramdam mo na VIP ka. Oo, kasi yung dinadaanan ng bus na sinasakyan mo is exclusive lang talaga para sa inyo. Walang kahati, walang kaagaw, no? Kahit pa si Chavit Singson, di ba, sinubukan niya minsan, pero yun, nahuli at nagbigay siya ng 100,000 pesos sa nakahuli sa kanya na MMDA. Ibig sabihin nun, kumbaga parang encouragement ho yun sa kanya na it doesn't mean na high-end, napaka-luxury nung sasakyan na dumaan ay hindi niya huhulihin niyo pa rin. Kasi nung time na yun, hindi naman alam ng mga taga-MMDA kung sino yung sakay, hindi naman alam kung sino may-ari, pero still, hinarang pa rin nila kasi yun talaga trabaho nila, di ba? So, kailangan lang panatilihin na exclusive, di ba? Exclusive way yung bus lane para sa mga commuters, sa mga pobreng manggagawa ng Kamaynilaan. Yung mga kawawa talaga na deprive, no? Na magkaroon ng opportunity sa buhay. Mga graduates, di ba? Pero dahil nga sa bulok na sistema, konstitusyon ng Pilipinas na napakamurang sahod, di ba? Tapos napakataas ng standards pagdating sa mga requirements, no? Ang taas ng mga standards ng mga company na naghahanap, tapos ang sahod napakaliit, tapos ang mahal pa ng bilihin sa ngayon lalo dahil sa inflation. And at the same time, sabihin na natin, aminin na natin, huwag na tayong magpaka-hipokrito dito. Ako aminin ko na ramdam ko talaga yung hindi masyadong, or wala, I don't know kung meron bang ginawa ang presidente para ma-alleviate, no, yung or malabanan itong inflation. Yun kasi trabaho nila, di ba, na labanan. Gagawa rin sila ng mga programa, gagawa sila ng mga projects, programs, o kung ano man ng mga orders, no, para malabanan yung inflation kahit paano. So yung mga 29 pesos, hindi siya para sa lahat, parang hindi siya ramdam, no? Hindi siya ganun ka spread out. So lang siya, parang pili na lugar lang na nilagyan. Tapos yung mga ayuda 5,000 pesos per family. Hindi naman, kung linggo-linggo sila mamimigay, pwede pa siguro ma-appreciate yun, pero ibig ko sabihin, kahit pag gawin nilang linggo-linggo, parang tinuturuan yung mga tao ng mga Pilipino na matagali, kasama talaga ng mga masisipag at nagtatrabaho. Kumbaga, handang magtrabaho ba? Willing magtrabaho, willing magbanat ng buto. So ibig sabihin, yung ayuda na yan, least appreciated yan. Kung yung billions of pesos na pinamigay sa mga tao na bigas at pera at ulam, mga dilata, kung pinamiling pinagawa, no, ng mga infrastructures na makakatulong para ma-alleviate kahit paano yung buhay-buhay ng mga Pilipino, di ba? So to help alleviate the lives of the poor, di ba? For example, ano ba yun? Parang alleviate. Itong ginawa ni Digong na to, itong bus carousel, di ba? Malaking tulong to. Malaking tulong to na hindi na mag-aalala na baka maliit, mas stranded sa traffic ang mga Pilipino. For example, nanay ka or tatay ka, so likas sa Pilipino na magbabanat ng buto, magtatrabaho. So mas ma-appreciate yan, no, ng sambayan ng Pilipino kung ang billions of pesos ay ipagawa nyo ng tulay, di ba? Yung tulay na makatulong para mag-transfer
para mag-transport ng mga goods, di ba? Ng mga kalakal mula sa bundok o mula sa farm hanggang sa palengke, parang ganun, para hindi na sila mapipilitang alam mo yun, yung basta may mga instances, di ba, sa Pilipinas na sa sobrang layo ng lugar nila, walang masyadong wala nang buyer na pupunta sa kanilang farm, sa kanilang mga bundok para bilhin ang mga products o nila, mga agricultural products kasi. So ang daming mga farmers, no, na yung kanilang mga agricultural products ay nalalanta na lang, di ba? Nasisira na gawa nung walang masyadong buyer. Wala talagang buyer na pumupunta sa lugar nila kasi napakalubak-lubak ng daan, napakalayo, paikot-ikot, paliko-liko, di ba? Kasi bundok na. So ngayon, ang mangyari doon, masasira, masasayang yung mga yung mga kalakal, or masasayang yung mga agricultural products ng ating mga kababayang mga farmers, di ba? So ngayon, kung mayroon mang bibili ng mga may mga buyers naman, may mga negosyante, no? May mga kapitalista na pupunta sa bundok talaga para bilhin yung mga produkto nila, halos hingi na lang yung presyo, napakamura. So ito naman mga farmers natin is wala silang magawa, wala silang choice kundi ibigay, no? Ibigay yung napakamurang presyo na yun ng kanilang ng buyer. Kaysa naman sa malanta, di ba? So kahit paano mabili, kahit paano maging pera, although masakit man sa kaloob-looban nila kasi pinaghirapan nila yun, may abono pa, may mga fertilizers, di ba? May labors pa yun, di ba? Nagbabayad pa sila. So ngayon, ibigay na ng masakit sa loob nila, pero okay na rin kahit paano. So iyak pa rin sila. So masakit sa puso nun. So kung yun ang tupagin, no, magpo-focus, doon mag-focus yung government ni PBBM para yung billions of pesos is mapakinabangan ng lahat, di ba? Hindi yung sa mga lang, sa mga batugan, o yung iba dyan mga batugan, o mga taga mga tambay, di ba? Pag may pera, nagtotong-it, imbis na magtrabaho, magtotong-it na lang. So parang okay lang sa kanila na walang trabaho kasi may ayuda naman. So in some point, hindi nakakatulong yung ayuda. Kumbaga mas tinutulungan or nagpo-promote lang kayo ng katamaran sa mga kapwa Pilipino natin. So yun, ano bang mga projects ni Digong? So, siyempre may mga magsasabi dyan na ano bang nagawa ni Digong sa time niya para maalipit yung lives ng ng mga common Filipinos na mga mahihirap, di ba? So yun, ito na nga, unang-una, okay, sa sobrang dami, pero may ilan naman na maaalala ko. It's a bus carousel. Ulitin ko, dati di ako nasakay talaga ng MRT. Pero di ako nasakay ng bus or jeep. Ayoko talaga dumaan sa EDSA, sa kalsada, sa highway. Gusto ko MRT, LRT, di baling bugbugan, kahit siksikan, kasi mabilis talaga. 45 minutes to 50 minutes nasa Muwa ka na. Pero nung time kay Digong, mayroon siyang It's a Bus Carousel na exclusive yung yung bus lane ho talaga. Napalaking tulong. So mula nun, hindi ko na kailangan makipag-agawan, makipagsuntukan, makipagbugbugan. Oo, literal bugbugan talaga sa MRT kasi meron ng It's a Bus Carousel. Pamasahe, halos magkaparehas lang din. Oh, di hamak na mas mura nga lang si MRT, LRT, pero okay na rin naman si bus. Tapos air condition, napakalamig, napaka-efficient to talaga. So yun, isa na yun. Pangalawa, yung mga airports, no? So ang daming mga airports sa Pilipinas na binuksan, nag-function, di ba? Naging functional. Nung sa time niya, ang dami, no? Ang daming mga airport na hindi functional, napabayaan. Alam niyo yun. So yung mga taga-probinsya, papunta pa ng Metro City, di ba? Para lang makalipad, di ba? Para maka-flight. Naalala ko dati ito, I don't know bakit ganito. Bakit ang sobrang daming ang daming mga taga-Jensan dati bago pa kay President Duterte, ex-President Duterte na sa Davao talaga sila lumalapag at lumilipad. So bakit, ibig sabihin bago lang ba yung Jensan na airport ginawa? So naalala ko lang yung dati daw kakilala. Ang dami kong mga kakilala ng mga taga-Jensan, taga-Jangas. Hindi naman taga-Jensan tawag dyan, Jangas. Mga taga-Jangas na sa Davao talaga dadaan. O ngayon, meron ng airport, no? Pero sa Cotabato City, pinaganda, no? Ang mga airport na Bohol. Tapos ano pa ba? Maraming yung PTX, continuation. Ganito yan, sa usapin naman ng mga projects, hindi lahat ng projects na open or nabuksan na inaugurate ni President Duterte or ex-President Duterte is initiative.
kanyang project, kumbaga continuation lang, continuity. So okay yun, di ba? So marami nagawa si Digong sa kanyang term at marami din siyang pinagpatuloy ng mga magagandang projects ni President Noynoy Aquino. So yun ang maganda doon. Kumbaga parang panalo kasi ang ano doon eh. In short, ito si Digong hindi siya mapolitika na tao. So yun lang. So ngayon sa panahon ni PBBM, napag-usapan lang din naman na natin si President natin ngayon. Yung mga ano niya mga aliporos niya, talagang sa example sila Martin Romualdez, mga congressman at mga ano niya, mga tropa. Talagang andun yung mga mukha nila na nakalagay sa mga pinamigay nilang ayuda, di ba? So tama ba yun? Hindi naman dapat yun eh. Lahat na naman pang pinamigay ng ayuda is andun yung mga mukha nila, parang hindi parang kumbaga purely sure na ang intention is i-immortalize nila yung kailang mga pangalan gamit ang pera ng taong bayan. So pera ng taong bayan, syempre DSWD, pera ng taong bayan yan, di ba? At kung ano na pa mga government agencies natin na yun talaga yung kailang scope ng trabaho nila, description of job nila, function. So umiipa lang sila, tapos yun, picture, photo op. So ang mga tao naman, ang mga tanga-tanga, mga Pilipino na hindi naman talaga tanga, hindi naman talaga bobo in nature, pero yun, pilit ginagawang bobo ng mga politicians, mga politiko, minamanipulate. So yun, naniniwala na yun ay pera ng mga tambaluslos na congressman nila, di ba? So naniniwala na yun ay pera ng ipal na politiko na nakikita nila. So yun. Okay, balikan natin si Richard Gomez. So Sir Mayor Richard Gomez. So sana naintindihan mo yung paliwanag ko. Ano yun? Basic yun, Filipino language. So sana naintindihan mo na napakalaking tulong nito. Baga minsan na nga lang magiging exclusive. Minsan na nga lang makaramdam ng VIP treatment itong mga kababayan nating mga pobre sa Metro Manila, ng mga ordinaryong manggagawa. Pagkakaitan mo pa, diba? Iipalan mo pa, diba? Iipal ka pa. So wag na, so, wag ka nang umipal. Tama na yun. Oo. Diyan yung mga luxury car ho ninyo sa EDSA, diba? Okay lang naman na matrap kayo ng matagalan sa EDSA for 3 hours kasi air condition din naman, napakaganda ng inyong napakagara, napakakomportable ng inyong mga sinasakyang basa. So yun, ito yun exclusive. Tingnan mo yung mga jeep dun sa kabila, dito lang malapit yan sa Pasay lang yan, mga rotonda, Pasay Rotonda, sa mga avenida. Kita nyo yan may exclusive way. Meron din ang mga private cars. Hindi nyo na-appreciate yan, hoy. Richard So Richard Gomez, Guma lang, Guma. Guma, shout out Guma, ha. Di mo ba na-appreciate yan? It takes Duterte. Kailangan pa talaga ng taga pinakamalayong probinsya ng Pilipinas, taga Davao, kailangan talaga ng taga Mindanao para lang makaisip sa problema ng Manila. Samantala itong mga gunggong ng mga Tagalog na mga politicians dito sa Kamaynilaan at Luzon, na dito naman talaga sila lagi nakatira, dito naman sila namumuhay for the longest time, di ba? For the long run, di ba? Dito sila namumuhay, dito sila nakatira, dito sila natatrabaho. So dapat alam nila yung problema, kung paano i-solve, di ba? May yan if you're not may kasabihan siya chingkitan lagi ko naririnig in every problems there's a solution. But when you can't find the solution, then you're the part of the problem. Parang yun. yun. So ibig sabihin walang kwenta ang karamihan ng mga politicians na dito nakatira sa Kamaynilaan at sa buong Luzon area. Na siyempre mga taga Luzon, sino ba ang laging na pumupunta, namamasyal Manila, Kamaynilaan, di ba mga taga Luzon? Mga politicians. So dapat sila yung nakahanap before pa si Digong, bago pa si Digong dumating sa limelight, sa national position. Sana sila yung unang nakahanap ng paraan para masolusyonan, makagawa. Tingnan mo to, exclusive lane for mga buses, mga EDSA bus carousels. And buses na to dito, may kasi to dito, mga provincial bus. Bus carousel talaga to, exclusive. Tapos dun sa kabila naman is mga jeeps. Tapos doon sa gitna naman ay ang mga private cars. Kita nyo, di ba? So it takes Duterte. Ngayon iipalan pa ni Guma, di ba? Guma, iipal ka pa. Pwede ka na paggawa ng sarili mong skyway, di ba?
Na ikaw lang makakadaan. Kapag luluwas ka ng Maynila, edi huwag kang dumaan ng EDSA. Doon ka sa Skyway. Minsan na nga lang, ulitin ko, minsan na nga lang maka-experience, no, ng VIP. Itong mga pobreng manggagawat kababayan natin sa Kamaynilaan, iipalan mo pa, di ba? So, yun lang siguro. Thank you for watching. At ano lang, medyo natitrigger lang ako konti dito. Kasi hindi kasi nila naramdam ang kahirapan ng mga Pilipinong ordinaryong Pilipino. Mga mahihirap na mga manpower natin. 'Di ba? Hindi nila naramdam 'yan, kaya ganon sila mag-isip, ganon sila magkomento, 'di ba? Gusto nila lagi sila yung pabor sa kanila always. Oo. Gusto nila na sa kanila lagi sa kanila lagi ingigiti ang langit. Yun, malalim 'yun ha. So, yun lang. Thank you for watching. Sa mga nanonood dyan, nakikinig sa akin, anong masabi nyo dito sa sa EDSA Bus Carousel, sa express lane, sa exclusive bus lane dito sa EDSA Bus Carousel natin. Agree ba kayo sa sinabi ko? Kasi ako napakalaking laking tulong talaga nito sa ating mga ordinary citizens, mga manggagawa, mga pobre na walang sasakyan, walang air condition na mga sasakyan. Laking tulong ho nito. So, wag nang umit ng mga buhaya, ng mga elitista, na kongresista at mga mayor, di ba? At kung sino pang mga politicians sa Pilipinas. So, that's all for today's video. Thank you for watching. At kumain na tayo at gutom na.